ipapakita po tayong balita. Galing po sa News 5. Mga kababayan, wait lang, pakita ko yung source. Ayan. Galing po sa News 5 mga kababayan. At ang sabi po dito, eto daw, House prosecutors nangangamba sa seguridad ng mga testigo at ebidensya versus BP Sara. Ayon daw po mga kababayan dito sa News 5. Yun daw po mga taga-kamara, yung mga tatayong prosecutors mga kababayan ay nangangamba doon sa mga magtitestigo at doon sa mga ebidensya mga kababayan na posible na ipanglaban dito po sa impeachment trial kontra po dito kay Vice President Sara Duterte. So ngayon, pakinggan po nating mabuti ito mga kababayan. Nangangamba ang ilang mambabatas na baka makompromiso ang mga ebidensya at testigo kung Hulyo pa gugulong ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero banat ng Senado, wala sa posisyon ng Kamara na madaliin sila. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Nakasalukuyang miyembro ng House sa gitna ng nakabinbing impeachment trial sa Senado ni Vice President Sara Duterte, naglabas naman ng video ang Kamara para ipaliwanag sa publiko ang patong-patong umanong paglabag ng bise kaya siya inimpeach ng mahigit 200 mambabatas. Yan yung mga dahilan mga kababayan. Eto, pakinggan nyo mabuti ito para dun sa mga hindi gaanong nakakaintindi at nakakaalam ng nangyayaring issue dito sa ating bansa. Kasi marami sa mga kababayang Pilipino po natin, especially yung hindi updated sa social media at hindi nakakapanood or bihira lang nakakapanood ng live ng mga vlogger mga kababayan or balita galing sa mga vlogger or sa mainstream media, yung iba nagtatanong kasi ano ba ang dahilan? Bakit etong si Vice President Sara Duterte ay ipinapa-impeach ng gobyerno? So ngayon mga kababayan, kung titingnan ninyo, ito yung isa sa mga dahilan dyan. Pakinggan nyo mabuti. Idinetalye sa halos 9 na minutong video ang mga articles of impeachment, gaya ng pagbabantaraw ni VP Sara kina Pangulong Bongbong Marcos at ang questionableng paglustay niya sa confidential funds. Diba? Kapag gumulong na ang impeachment trial ni VP Sara, hati ang magiging trabaho ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ang Senado ang tatayong impeachment court, habang ang mga mambabatas sa Kamara ang tatayong prosecution. Kaya kahit hindi pa pinal ang target na sa July 30 uumpisahan ng paglilitis, bumuo na ng impeachment secretariat ang Kamara para tumulong sa mga prosecutor para mas mapabilis ang kanilang trabaho. Ito'y pagpapatunay na ang House ay handa na. Ito po'y magsisilbing mga kasama namin dito, lalong-lalo na sa mga research, sa mga legal research. Nangangamba naman si Chua kung aabutin pa ng 5 buwan bago gumulong ang impeachment sa Hulyo, posible raw kasing malagay sa alanganin ang mga ebidensya at manganib ang seguridad ng mga testigo. Yung tampering of evidence, isa po yan. Pangalawa po, yung mga testigo po natin, syempre yung anxiety ng mga testigo natin mas lalong tumitindi. Sa kabila nito, nanindigan si Escudero na hindi dapat madaliin ang impeachment trial. Kung naiinip na raw ang mga taga-kamara, dapat Disyembre pa lang, inaksyonan na sana nila ang impeachment para maagang naiakyat sa Senado. Ulitin ko, kung sila hindi nagmadali noon, wala sila sa lugar. Wala silang legal at moral basis na madaliin kami ngayon. Ulitin ko rin, hindi namin to dinedelay, Congressman Chua. Hindi lang namin minamadali. Nauna nang sinabi ni Congressman Chua na natagalan sa Kamara ang mga reklamo kay VP Sara dahil hinimay pa nila ito at nangalap pa sila ng suporta sa mahigit 300 kongresista. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. So yan mga kababayan, yan yung mga dahilan kung bakit nangangamba ito pong Kamara. Kasi nga posible daw na kapag tumagal daw po ito ng 5 buwan, malagay daw po sa alanganin yun daw po mga ebidensya at yung mga testigo mga kababayan. Kasi nga ang paniniwala ni Congressman Chua, baka mamaya yung mga ebidensya mga kababayan ay matampering. O ibig sabihin, palitan mga kababayan or magalaw. Pero kung titingnan din naman natin dito mga kababayan, maliwanag naman kasi. Ano po, kahit nga ang taong bayan magtestigo, pwede mga kababayan Kasi lahat naman po tayo saksi sa lahat ng nangyari. Ano po, pamula nung iniimbestigahan pa lamang itong paglustay ng confidential funds, ano po ng opisina ni Vice President Sara Duterte at nung siya ay sekretary pa ng DepEd, kita ng sambayan ng Pilipino
kung paano iwasan at kung paano bastusin ni Vice President Sara Duterte etong mga ginagawang investigasyon. At kita rin naman ng sambayan ng Pilipino, mga kababayan, kung paano niya pagbantaan ang buhay ng presidente, mga kababayan, ng House Speaker at saka po ng First Lady. At kita rin naman natin, mga kababayan, kung ano yung pinaggagawa na drama ni Vice President Sara Duterte. Kaya kung tutusin, mga kababayan, kung pwede nga lang na tumistigo ang sambayan ng Pilipino, piha daw, mga kababayan, impeach po talaga yang si Vice President Sara Duterte. Pero ang maganda pa rin dito, mga kababayan, lagi ko pa rin naman sinasabi sa inyo, umusad man na maaga, kung umusad man na maaga itong impeachment trial, mas maganda kasi maaga ding matatapos. Pero kung ito po ay sa July pa, or August, September o October, mga kababayan, magsimula, ang mahalaga dyan, dapat pa rin magsimula yung impeachment trial para makita ng taong bayan na may justice pa rin po. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin etong ating balita. Dito po sa nakita natin, mga kababayan, na balita galing po sa teleradyo na kung saan, ayon po dito, eto daw pong evidence versus BP Sara Duterte, mga kababayan, in impeachment trial firm, talagang sinasabi po dito, mga kababayan, na matibay yung ebidensya laban po kay Vice President Sara Duterte. And then, mga kababayan, kung mapapansin nyo, di ba nung pumuputok dati yung issue about kay Mary Grace Piatos, bigla silang gumawa ng another issue, which is etong bycam, mga kababayan. And then yung pinapalabas nila na mga blanco dun po sa GAA. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, di ba naibaon sa limot yung Mary Grace Piatos na hindi dapat? Di ba, mga kababayan? Kasi nga, pagka pinag-uusapan yung kay Mary Grace Piatos, dun po nasusukol etong kampo ni Sara Duterte kasi hindi nila maipaliwanag kung sino talaga at kung saan talaga nanggaling etong si Mary Grace Piatos. Kaya ang ginawa po nila, inilihis nila yung usapin para makalimutan ng taong bayan yung mga pananagutan at yung mga katanungan na dapat po sinasagot ng pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. So ngayon, mga kababayan, ito, pakinggan po natin ito, nakita nating interview galing po sa teleradyo, i-play na po natin. Anyway, ito, yung tungkol ho dito, narinig nyo siguro din sinabi ni Congresswoman Zamora na hindi na kailangan yung di ba, sabi niya, hindi na kailangan talaga yung pagpapatawag pa ng special session ng Pangulo. Kasi doon daw sa sinasabi ng batas, kailangan will proceed immediately, yung forthwith na operative word na sinasabi niya na as soon as ma-receive ang articles of impeachment ng Senate, it can convene as impeachment court, hindi na kailangan na may session or wala. Tama ba? Tama po yan. At kung titingnan po natin yung mga dating nangyaring impeachment, walang nangyaring impeachment na more than 4 or 5 months after the filing sa Senado. After the Senate had jurisdiction. Kung makikita nyo, nag-recess din naman yung iba, pero 1-2 months nagsimula na po. So, sabi ko nga dito kay Senate President Xi, sabi ko, nagbigay na kami ng sulat, kami po ni Justice Carpio sa isang bayan, sinasabi namin na pwede naman gawin na ang mga proseso para masimulan na ito at pagtingin naman sa kasi sa totoo lang, marami na talaga, mga kababayan, na nananawagan na dapat simula na etong impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte, etong trial, mga kababayan. Pero lagi ko naman din sinasabi, kung ano yung sinabi ko kanina, yun na rin yun. Kung magsimula man yan na maaga, maganda. Maaga din matatapos. Pero kung July or October pa, mga kababayan, July, August, September, October, magsisimula, ang mahalaga dito, dapat umusad. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Diksyonaryo siguro naman, isang diksyonaryo lang naman ang binabasa natin at kahit na anong basahin natin, ang forthwith, ibig sabihin yan, immediately. Tama. Sabi ko nga sa Tagalog, sa ating mga bata, sa ating mga Gen Z, nakatulad natin. Agad-agad. Sabi niyan, action agad. Gen Z tayo, Robert, kaya kailangan na sabihin dyan, now. Ang nagsasalita po dito, yung ini-interview si Attorney Howard Caleja. Ano po, siya po yung nagsasalita? Now na. Pero nabanggit kasi dito, dun sa mga previous statement ninyo, sinabi nyo kasi the more we delay itong proceedings, itong impeachment trial, parang this is to the advantage of Dutertes, mga Dutertes. And if ever nangyayari ito, talagang nagkakaroon din ng somehow strength ang China kasi ito yung mga kaalyado ng China, parang ganon. Tama! Alam mo, ang may gusto lang naman talaga na maupo ang mga Duterte ay yung China. Kasi sila ay mga, kumbaga sabi nga, Team Philippines at Team China. Talagang kumikiling ang mga Duterte sa China. Gusto nalang ibalik sila dahil nga nakita mo yung ating paglaban lalo na sa West Philippine Sea, maganda ang kumbaga ang stand ng ating presidente na talagang pinaglalaban ng ating bayan compared doon sa administrasyon ni Duterte. Kaya nga sinasabi na kasi kung titingnan nyo, mga kababayan, di ba? Ano yung ginagawang effort ng mga Chinese media? Hindi ko naman nila lahat.
mga kababayan. And then yung pinag-uusapan natin dito, yung mga Chinese official na talagang atat na maiupo etong mga Duterte, mga kababayan, sa kapangyarihan para na sa ganon, meron silang kaalyado dito sa Pilipinas, mga kababayan, na nasa posisyon. Kaya nga kung mapapansin ninyo anong ginagawa ng iba, nung mga Chinese media, mga kababayan, nagpapakalat ng black propaganda laban po kay PBBM, and then gumagawa din ng magandang propaganda sa ikababangon ng pangalan ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga kung titingnan nyo, napakalaking pagkakataon, mga kababayan, kung makakaligtas etong si Sara Duterte sa impeachment, napakalaking pagkakataon po yan sa China. And then, mga kababayan, kung si Sara naman ay mai-impeach, katapusan na rin ng pangarap, mga kababayan, ng China na mapagharian yung mga teritoryo po natin, dahil nga hihina yung pwersa po nila dito sa Pilipinas. Dahil alam naman po natin, mga kababayan, na yung isa sa kaalyado nila, di umano, mga kababayan, na talagang pumapabor o kumikiling sa kanila, nahaharap ngayon sa matinding aligasyon at nahaharap sa impeachment, mga kababayan. So ngayon, kung si Sara hindi may impeach or hindi mapapatunay na siya ay nagkasala or hindi uusad itong impeachment, talagang pabor na pabor sa China yan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Itong pagkaka-delay only works to the benefit, strengthens only the side Tama. Whether or not yung forthwith, di ba? Yun ang pinag-uusapan ng tao. Whereas dapat ang pinag-uusapan ng tao, nasa na si Mary Grace Piatos? Nasa na yung ninakaw ni Sara Duterte? May continuity, no? Kasi baka makalimutan no? Nasa na hindi niya mapaliwanag na ninakaw niyang pera, etc. etc. Pero tingnan mo, pinag-uusapan lang natin forthwith. Hindi naman issue yan Kasi doon na lang talaga na-stuck, mga kababayan kung kailan ba magsisimula yung impeachment, kung kailan ba talaga yung mismong date or buwan na magsisimula itong impeachment. Pero nakalimutan na ng taong bayan, nasaan si Mary Grace Piatos? Nasaan yung 612.5 million na hinahabol ng sambayan ng Pilipino kay Vice President Sara Duterte na hindi niya po maipaliwanag? Nasaan yung 125 million? Nasaan yung pagiging yung pagiging pag-iingat nila doon sa pera ng taong bayan? Nakalimutan na rin ng mamamayang Pilipino yung mismong pag-amin ni Gina Acosta kung paano nila hindi naingatan yung pera ng sambayan ng Pilipino. Lahat po ng yon, mga kababayan, nakalimutan ng sambayan ng Pilipino dahil nga ang mga kababayan Pilipino po natin nakafocus lang dun sa kung kailan ba magsisimula itong impeachment, kung ito ba ay magsisimula agad or sa July na, mga kababayan, sa next Congress na. And then nakalimutan na natin yung patungkol kay Mary Grace Piatos na hindi dapat. Kasi the more nga na pinag-uusapan, tandaan nyo po the more na pinag-uusapan si Mary Grace Piatos at pumuputok ang pangalan ni Mary Grace Piatos, talagang dun din ako corner, mga kababayan, ang kampo ni Sara, kasi nga hindi nila maipaliwanag yon at wala silang paliwanag doon. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Wala nang ang issue dapat yan. Ang issue, nasaan ang pera ng bayan na hindi mapaliwanag ni Sara Duterte. Yun po yung issue na dapat hindi natin makalimutan. Okay. Attorney, kahapon nilabas yung schedule, yung proposed calendar ng impeachment trial, July 30, 2025. Pero prior to that, may mga schedule na, issuance ng summons, reception ng pleadings, mga pre-trial. Ito daw ay bahagi na ng paggulong, di ba? Dito sa impeachment trial. So, hindi po pa ba ninyo nakikita ito na kinukonsider na ito na yun, ito na yung forthwith na pinag-uusapan natin? Tama po yung sinabing gumagawa ng schedule, pero ang sabi ko nga, lahat naman niya pwedeng napakahaba nung binigay na panahon. Kasi sabi ko nga, kung titingnan natin yung mga nakaraang schedule, nakaraang impeachment, nagagawa ho lahat ng schedule na nakalagay na yan in 1 to 2 months. Bakit naman tayo aabot ng 4 months? So yung sinasabing forthwith, di ba nakalagay, the Senate shall resume the trial forthwith. So it is, although it is part of the preparation, hindi pa naman ho ito trial. Ang trial yung nagbabaliktakan na tayo sa Senado at sabi ko nga, yung telenovela, hindi na Korea telenovela ang panonoodin nila, kundi yung Senado telenovela. Attorney, kanina natanong din ng partner ko kay Congressman Zamora ito. Tatanong ko din sa inyo, base doon sa pagbasa nyo doon sa article. Ang tindi nito, mga kababayan, pagka napatunayan talaga na si Sara Duterte ay talagang may nagawa na hindi maingat na paglustay, mga kababayan, ng pera ng sambayan ng Pilipino at siya ay na-impeach. Mukhang malabo nang makabalik, mga kababayan, sa politika. Ito pong pamilyang Duterte. Ito yung nakikita ko dito, mga kababayan. Ang magiging tingin ng lahat ng mga kababayang Pilipino natin dito,
once na mapatunayan itong si Sara mga kababayan na talagang hindi naging maingat sa paglustay ng pera ng taong bayan, talagang malabo na makabangon ang pamilyang Duterte pagdating po sa larangan ng politika. Kasi ang magiging tingin ng mga kababayan Pilipino po natin, basta Duterte corrupt. Di ba mga kababayan? Kaya nga ito kapanapanabik, ito po magiging impeachment trial na ito kung ano ba ang kahantungan nito. Kasi unang-una matitibay yung ebidensya laban po kay Sara Duterte. Kasi nga kung titingnan nyo kung una pa lang hinarap na niya ito at hindi niya iniwasa na parang isang pusit mga kababayan, sana hindi siya nakaharap dito sa impeachment mga kababayan at sana una pa lang nasagot na niya at nalinis na po niya yung kalat na ginawa po nila. Pero hindi mga kababayan kaya kasalanan ni Sara kung bakit siya nakaharap po sa ganitong klase ng napakatinding problema. Kasi pagka natalo siya dito, kapag ka na-impeach itong si Sara, tandaan nyo mga kababayan, hindi na siya pwedeng humawak pa ng kahit na anong posisyon po sa ating gobyerno, kahit pa barangay chairman o barangay tanod mga kababayan, baka malabo na. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Articles of impeachment, matibay pa talaga yung kaso, matibay ba talaga yung ebidensya para madiin ang Vice President dito? Yan. Naputol. Kung naputol si attorney, babalikan natin. Importante pa naman yung tanong mo na yun, partner. Naalala ko yung tanong mo kanina. Kasi ang mangyayari dyan, partner, after ito parang ano ba ini-expect natin Gusto ko kung ano yung harap nila. Baka naman may mga biglang bumaliktad dyan. May mga ganun. Solid pa ba? May ebidensya. Posibleng ito yung, kung magsasurvey ka ulit during the impeachment trial, makikita mo lalo ngayon doon sa mga lumalabas, pumapabor pa ba lalo? Kasi kung medyo mababa ngayon, baka biglang tumaas kapag nakita ganito. Or vice versa, hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Kaya sa perspective niya, di ba, bilang isang abogado, matibay ba talaga, matatag ba talaga yung mga ebidensya? Gaya nga nung tinatanong mo kasi di ba yun ang duro ng lahat. Pero kasi alam mo kasi panahon nga ng kampanya, pag lahat ito nangyari na ngayon, everyday yan, di ba? Nakapokus na mga tao, ang distraction ngayon, lahat napunta na dito. Yung lahat ng mga di ba? Parang nandoon na lahat ng focus, ang attention. Hindi, mas maganda nga kung magsisimula ng maaga, makikita ng taong bayan kung sino yung karapat dapat nilang iboto. Di ba mga kababayan? Kasi diyan, dalawa yung mangyayari diyan mga kababayan Kung yung mga senador na re-electionist na tumatakbo ngayon, araw-araw makikita sa telebisyon mga kababayan, pabor na pabor sa kanila yan. And then, yung iba naman na nangangampanya, yung mga tumatakbo rin at gustong makabalik sa Senado, mapapakinggan ng taong bayan kung ano yung magiging opinion nila patungkol dun sa gumugulong na impeachment trial. And then kapag ka nakikita ng taong bayan na yung mga senador na yun ay pumapabor or yung mga tumatakbo sa Senado ay pumapabor sa nagiging investigasyon ng Senado mga kababayan dyan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mas madali sila mapapagkatiwalaan ng sambayan ng Pilipino. Mas madaling ma-identify ng mamamayang Pilipino yung mga taong makapilipino, makataong bayan. Di ba mga kababayan? Kaya nga pabor na pabor sa kanila yan kung magsisimula ng maaga. Pero anyway, kahit anong pa man yung kahinatnan yan, ang mahalaga dapat umusad yan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Yun ang tao dito na sa trial. Yun yung ayaw ng mga ibang, syempre, ng mga tumatakbo. Pero at least in terms of exposure, everyday sila makikita. Diba? Totoo. It's either lang they make it or not. Kasi kung gatayo ka doon at makikita yung husay mo, di ba? Nandiyan na si attorney. Attorney, good morning po ulit. Narinig niyo ba yung last question? Sorry po, naputol. Opo, ang tanong ko lang, attorney, ito po yung tanong din ng partner ko kasi kanina kay Congressman Zamora. Kayo po, nabasa niyo yung articles of impeachment. Nakita niyo ba kung gaano ka-solid yung mga ebidensya? Nakita ba ninyo natatayo talaga itong articles of impeachment na ito, itong 7 na ito na ipinresenta ng Kamara sa korte, dito sa impeachment court? Opo, sabi ko nga sino ba naman ang magsasabing hindi mo napanood yung video niya? No joke pa nga daw. Diba? Hindi naman ito tatayo lang, magtatumbling pa papasok sa sa conviction. So, ang ano ko do, siyempre alam mo, wala namang kumbaga sa mundo, everything is kumbaga maliwanag ang sinasabi ni Attorney Howard Calleja na matibay yung ebidensya. Matibay yung ebidensya mga kababayan laban kay Sara Duterte, especially yung about dun sa video, dun sa pagbabanta niya sa buhay ng presidente mga kababayan. Dun pa lang, swak na sa banga etong si Vice President. Alam nyo, pagka na-impeach etong si Sara dahil dito mga kababayan, sa mga ebidensya na ilalatag laban sa kanya, walang ibang dapat sisihin si Sara Duterte kung hindi yung isang vlogger na nagtanong sa kanya nung provoking question. Bakit mga kababayan? Kasi kung hindi ba naman uto-uto yung vlogger na nagtanong sa kanyang yon, ipahamak ba niya yung Vice President mga kababayan doon sa kanya mga katanungan
di sana mga kababayan, si Sara, kung hindi niya sana tinanong si Sara ng ganon, hindi sana madadagdagan yung ebidensya laban po kay Sara. Kaso ang problema, tinanong niya si Sara ng ganon Ipinahamak niya etong si Sara Duterte mga kababayan. Kaya nga walang ibang dapat sisihin dito etong si Sara kapag siya ay na-impeach dahil dito sa mga ebidensya, especially doon sa pagbabanta niya kung hindi yung vlogger na nagtanong sa kanya ng provoking question. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Bola ibilog. Pero siguro naman kung ang bola mo, ang mga teammates mo magagaling naman ang mga prosecutor natin dito sa Kongreso. Ang dala natin bola kumbaga sigurado kahit sa 3-point line papasok ang bola. So sabi ko walang problema, pero siguro ang pakinig natin sa Senado, sabi ko nga napunta tayo sa basketball. Wag naman freeze the ball. Wag naman natin i-freeze the ball. Ituloy na natin ang laban. Pero sabi ko nga, ang importante ang pera ng bayan hindi dapat hindi dapat linulustay, dapat pinaliliwanag at as soon as possible time talaga naman. Pero Prof, ano ho ba yung nakikita nyo, let's say risk o yung mga nakikita nyo, ano yung pangamba nyo just in case kung nadidelay ho ito, kasi most likely parang tatawid na ho sa next Congress, 20th Congress ho ang mag-handle nito. So ang binabanggit dito parang dun sa mga apprehension nyo, may mga legal questions that could potentially kill the impeachment complaint kung tumatagal at umabot ito sa 20th Congress? Sa akin naman, hindi naman kasi klaro naman kahit naman yung mga senador at klaro naman yung aming once the impeachment court gets jurisdiction of this, it doesn't matter whether it's the 19th or the 20th Congress because it's no longer a legislative body. Once it convenes as a court, then it is, sabi nga in sui generis, it is a court, and once it starts, whether it goes from one Congress to the other, hindi naman basihan yan dahil hindi kalendaryo ng Kongreso. Pero pag nadidelay meron ibang risk. Siyempre nadidelay at iba na hawak. Yung pagsabi nyo nga, baka maiba yung... Kasi sa totoo lang mga kababayan, kung magsisimula yan ng maaga, tatawid pa rin naman yan sa 20th Congress mga kababayan. Pero kung magsisimula yan ng July, okay lang din. Ang mahalaga umusad mga kababayan. Pero mas maganda talaga yung maaga. Bakit? Kasi mga kababayan, maaga ding matatapos, maaga ding makikita ng taong bayan kung anong kulay meron yung mga tumatakbo ngayon sa pagkasenador mga kababayan. And then makikita rin natin kung anong opinyon nung ibang tumatakbo kasi mas madaling ma-identify dyan yung pro Duterte mga kababayan kapag umusad na etong impeachment na ito. Etong trial. Anyway, pagpatuloy pa natin. Yung ibig sabihin may mga legal questions that might potentially kill. Yung complaint. Ang sa akin lang dito, siyempre, the longer it takes, the more public opinion comes into play. Alam niyo naman na impeachment is both legal and political. Malaki ang political factor dito. So, siyempre, legally, sabi ko nga, walang mali sa pagtawid, walang mali sa tuloy ng impeachment. Makalimutan ng tao ang issue? Yung pinal ni Vice President Sara na, let's say, one impeachment, yung mga ganyan. Sabi ko, pandelay lang nila yan. Pero hindi naman totoo yan. Sabi ko nga, yung mga abogado niya, pwede mag-file. Hindi naman sinabing totoo sila. Pero ang ginagawa lang naman nila, mag-delay ng proseso. At yun na nga, siguro, just one time and to get more public opinion. Sa akin, it's really a play of public opinion at the end of the day. Kasi political in nature din itong okay, Kuya Ricky Velas, mega love shoutout Mega love shoutout na napakasarap. Impeachment process na ito. So ibig sabihin, the more na may delay, it is may enjoy niya yung parang favorable public opinion si VP Sara. That's what you're saying. Saka hindi naman sa ganun. Kasi tignan nyo, Manny saka Robert, tignan nyo yung issue niya. Yung issue niya, hindi na naman accountability. Ang issue na naman niya is yung one filing of impeachment per year. Yung mali na naman. So technicality na naman ang nagiging issue. So ang gusto niya, ibaon yung issue on accountability. Maglalagay siya na kung ano-anong legal issue. But at the end of the day, it is a issue on accountability of public fund. Ayaw niya maging issue. Kaya kita mo kung ano-anong issue ang binabato niya na hindi naman totoo. Pero nakikita... Tsaka kung mapapansin nyo, di ba gumagawa sila ng mga drama? Gumagawa sila ng mga issue, mga drama para mapagtakpan etong hinahabol ng sambayan ng Pilipino dito po sa kampo ni Sara Duterte para mapagtakpan yung about sa 612.5 million pesos mga kababayan na pera ng taong bayan na nilustay at hindi alam kung saan dinala. And then mga kababayan, para maibaon din sa limot, mapagtakpan din yung about kay Mary Grace Piatos at dito kay Coco Villamin mga kababayan na dapat ay naiipaliwanag sa taong bayan. Yan po yung ginagawa nila, either sa inililihis nila mga kababayan or tinatakpan nila ng ibang issue yung issue na dapat po ay sinasagot nila. Kaya dapat talaga mga kababayan ang atensyon at pansin ng sambayan ng Pilipino ay naandudun po sa unang issue
na hinahabol kay Sara Duterte. Ano po, kasi gagawa sila ng maraming issue para lang mapagtakpan ito. Pero kung ito ay hindi mawawala sa kamalayan ng sambayan ng Pilipino, hindi nila matatakasan to. Mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo noong 2024, bangungot ni Sara Duterte etong si Mary Grace Piatos. And then hanggat hindi nasasagot, etong si Mary Grace Piatos, mga kababayan, hindi nila matatakasan si Mary Grace Piatos. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Tama ba, Attorney Howard, na yung mga i-final niya, yung na-file niya, tsaka yung ibang mga abogados na galing ng Davao sa Korte Suprema, makakahadlang sa proceedings ng impeachment court? Alam niyo, yung impeachment court, klaro naman po yan sa ating constitution that the sole jurisdiction for impeachment is for conviction or to try is the Senate. So pag sinabi natin sole jurisdiction, at saka nangyari na po yan sa mga previous impeachment natin, kay Naera, kay Davide, etc., na kahit na magdesisyon ng Supreme Court, pinagbobotohan pa rin ng Senado yan, whether sunduin nila o hindi ang Supreme Court. So sila pa rin mag-decide yan. So it come up as an issue, pero it's never an issue to delay or an issue to prolong. Kaya tandaan nyo, mga kababayan, magluklo kayo ng mga senador na pipiliin yung interest ninyo. Hindi yung nagpapanggap na kunyari sumusuporta ano po sa interest ng mamamayan, pero definitely interest ng mga Duterte yung isinusulong. At madali namang mahanap yung mga yan kasi nga may mga tumatakbo ngayon na isinisigaw sa sambayan ng Pilipino na dapat daw silang iboto para daw harangin nila yung impeachment laban kay Sara Duterte. So madaling ma-identify yung mga yan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. It might muddle the process, but again, sabi ko nga, at the end of the day, it's still the Senate who has control and who has decision of the process of the conviction of the impeachment court. Tama. Sige, go ahead. Attorney, dun sa, alam naman natin na kapag ang impeachment, ang penalty na makukuha lang naman natin dito ay pagkakatanggal sa iyong posisyon sa iyong sa serbisyo at perpetual kapag na-convict at perpetual disqualification, ano po. Pero doon sa nabasa ninyo, sa mga nakita ninyo, kaya bang tumayo sa criminal cases or administrative cases itong mga ibinabato sa Vice President? Ay, opo, kasi nga sabi nga natin yung impeachment is taken out of position at saka yung perpetual disqualification. Masaklap dito pag na-impeach tapos sinampahan ng demanda ng kaso tapos napatunayan na nagkasala etong si Sara, posible pa siyang makulong. Mga kababayan, yan yung malupit dyan. But then again, that also does not stop filing of any criminal cases against the Vice President or any other persons connected thereto. So, sa akin, sabi ko nga, although the level of evidence is different, mas mababa po sa impeachment, mas malaki po ang, kasi beyond reasonable ang criminal. Sabi ko, whether it is an impeachment court or a criminal court, I do believe that a conviction is warranted against the Vice President and whoever other people or individuals are in conspiracy or work with her for this action. Pero ito lang, yung medyo na ano lang ako naantig ako dito sa isang comment ninyo na supposedly in-address nyo kay Senate President Chis Escudero na somehow parang with his ganito nga, yung stance niya nga na talagang delaying lahat, everything, pati na nga yung lalo na yung may mga threat pa against the President and the First Lady, may mga ganyang issue pa na malalaki, no? Tsaka yung mga as part of the articles of impeachment. Pero parang sabi nyo, nabudol tayo ni Senate President Chis? Ama ba yun? Oo nga kasi parang siyempre, parang na-sweet talk tayo ni President Chis. Magaling magsalita, maganda pa mag-Tagalog yan, no? Pero ang sinasabi ko lang, sana na lang, sabi ko nga, wag nang freeze the ball kay Senator Chis. At let's take it by the horns. Hindi, pero tingin ko dito, mga kababayan, siguro may laro dito si Chis. Hindi, yun yung nakikita ko dito, mga kababayan, na hindi dahil sa Senate President siya, pero ang tingin ko dito, mga kababayan, dalawang bagay. Una, pinoprotektahan ni Chis Escudero yung pagiging Senate President niya. Pangalawa, mga kababayan, siguro may laro dito etong si Chis Escudero, mga kababayan, kasi nga baka siguro ang pananaw, mga kababayan, ni Chis Escudero kung magsisimula kakapusin talaga sa panahon at oras, mga kababayan. Kaya siguro yun yung isa sa mga laro po niya, ano po na nakikita po natin dito. Pero anyway, kung ano pa man dahilan yan, ang mahalaga dapat umusad dyan. By the horns, total wala naman na reason to delay. At saka elections is never a reason to delay. So wag na tayo magpabudol, wag na tayo magpa-delay pa, magpaloko. Let's not sweet talk everybody. Let's not talk them in or out of any position. But let's just do our work. Let's just start the impeachment process forthwith. At let's give the people what's due under the Constitution. And the best position for Vice President Sara is to air her side. Ang problema, ayaw niyang i-air yung side niya dahil wala siyang side na may i-air. Talagang nakamali. Yun ang problema niya. Kaya ayaw niya magsalita. Yan. So siguro, mga kababayan, cut na po natin dito. Yun kasi ang problema kay Sara Duterte. Maraming beses siyang pinagbigyan.
ano po na makapagpaliwanag, ipaliwanag mga kababayan kung paano naubos yung 125 million confidential funds, and then ipaliwanag yung mga disallowance, ipaliwanag yung 612.5 million na hinahabol ng sambayan ng Pilipino sa kanya. Pero anong ginawa po niya? Sala sa binabastos niya ang Kamara, iniiwasan niya yung mga katanungan po sa kanya. Ano po? And then mga kababayan, di ba pinagpapaliwanag din siya about po kay Mayor Grace Piatos. Pero maraming beses din po niya mga kababayan na iniiwasan ng kanilang kampo, at lagi pong sinasabi ni Vice President Sara Duterte na bahala na daw yung kanyang abogado ang magdepensa sa kanya, lalo na dun po sa impeachment trial. So yan yung nakikita nating mga dahilan mga kababayan kung bakit lalong lumala etong problema na dapat una pa lang ay nasolusyonan na ni Vice President Sara Duterte. Pero kahit ano pa man, ang kahantungan nito, sana wag mawala sa kamalayan ng sambayan ng Pilipino yung patungkol kay Mayor Grace Piatos, patungkol sa maanumalyang paglustay ng pera ng mamamayan, patungkol sa pagbabanta ng buhay ng isang tao, hindi lang basta tao, kung hindi buhay ng presidente, ng First Lady, at ng House Speaker. Mga kababayan, sana wag mawala sa kamalayan yung mga aligasyon na dapat po ay hinaharap ni Vice President Sara Duterte, kasi gagawa sila ng napakaraming issue para lang pagtakpan po ito. Pero isa lamang po yung sigurado natin dito mga kababayan, kahit pagtakpan nila ng pagtakpan ito, hindi nila maiaalis yung katotohanan na may mga pananagutan si Vice President Sara Duterte na kailangan niya pong sagutin.